KD, narcissist sa dalawang play sa pagkatalo. Career high ni Jimmy, isang warning sa Golden State. Butler at Curry, nag-set ng bagong record bilang Warriors. Hindi nag-aksaya ng oras ang Houston Rockets at Oklahoma City Thunder sa pagbabalik ng NBA season matapos magsagupa ang dalawang contender ng Western Conference sa isang klasikong laban na umabot pa sa double overtime sa opening night. Sa huli, nanaig ang defensive champion na Thunder sa isang mahigpit na labanan na nagsilbing magandang panimula sa bagong season. Siyempre, ang pinakamalaking balita ng araw ay ang pagtaas ng OKC ng kanilang kauna-unahang championship banner sa kasaysayan ng prangkisa at ang pagtanggap ng kanilang championship rings. Ngunit pagkatapos noon, naging sentro ng atensyon si Kevin Durant na naglaro ng kanyang unang laro bilang miyembro ng Rockets matapos ang isang blockbuster trade ngayong off-season. Maganda ang ipinakitang laro ni Durant sa opening night. Nagtala siya ng 23 points at 9 rebounds sa 9 of 16 shooting. Gayunpaman, medyo natahimik siya sa second half. Sa mga huling bahagi ng laro, nagkaroon siya ng dalawang malalaking pagkakamali na nagpabigat sa Rockets. Ayon kay Will Guillory ng The Athletic, inaako niya ang mga pagkakamaling iyon bilang dahilan ng pagkatalo ng Houston. Na-miss ko yung free throw sa regulation at na-foul ko si Shai sa dulo kaya sila ang leading ng isa, sabi ni KD. Sa tingin ko, yung dalawang plays na yon ang dahilan kung bakit kami natalo. Nagkaroon ng pagkakataon si Durant na ilayo sa tatlo ang lamang ng Rockets sa dulo ng regulation sa pamamagitan ng dalawang free throw, ngunit namintis niya ang una at dalawa lang ang kanilang kalamangan. Sumagot si SGA ng isang step back jumper para itabla ang laban at dalhin ito sa overtime. Pagdating sa double overtime, siya ang nabigyan ng assignment na bantayan si Shai sa huling possession ng Thunder habang isang puntos lang ang kalamangan ng Rockets. Bagamat solid ang kanyang depensa sa halos buong possession, nadala si Durant sa isang pump fake at na-foul ang reigning finals MVP. Naipasok ni SGA ang parehong free throws habang na-fouled out si Durant kaya't wala na siyang nagawa sa huling possession ng Rockets na nauwi sa wala at sa pagkatalo. Marami pa siyang pagkakataon na makabawi sa pagkatalong ito, hindi lang kontra Thunder kundi laban sa buong liga habang sinisimulan niya ang kanyang unang season sa bagong team. Sa sumunod na balita naman, ang opening ng 2025-2026 NBA season ay inaasahang magiging sagupaan ng dalawang pinakamahusay na superstar sa kasaysayan ng liga, sina Stephen Curry at LeBron James, na marahil ay isa na sa kanilang mga huling paghaharap. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakapaglaro si James para sa Lakers nitong araw habang ginawa ng Golden State Warriors ang kanilang trabaho laban kina Luka Doncic at ang kanyang team. Bagamat hindi rin lubos na kumpleto ang Warriors, ang pagkawala ni na Moses Moody at DeAnthony Melton ay hindi maikukumpara sa kawalan ni LeBron James para sa LA. Gayunpaman, ang Dubs ay kailangang harapin kung sino man ang nasa harap nila at matagumpay nilang nalampasan ang unos na dala ni Doncic na bagamat nagtala ng 43 points ay nauwi pa rin sa pagkatalo. Hindi man naging kahanga-hanga ang laro ni Curry, hindi naman talaga kinailangan. Nagtala siya ng 23 points sa 6 of 14 shooting at 3 of 9 mula sa 3-point range, isang tahimik na laro ayon sa kanyang pamantayan. Sa kanyang pagganap, naging siya ang pinakamatandang guard sa kasaysayan ng NBA na nakapagtala ng 20 points sa isang season opening game ayon sa Polymarket Hoops sa X. Nitong araw nagbigay daan si Curry kina Jimmy Butler, Jonathan Kuminga at Buddy Hield na lahat ay nagkaroon ng kani-kaniyang sandali. Si Butler ang nanguna sa opensa ng team na may 31 points matapos paulit-ulit na makakuha ng mga foul. Ipinakita naman ni Kuminga ang kanyang mas pinalawak na laro habang binago ni Hield ang takbo ng laban sa second half sa pamamagitan ng 4 na sunod-sunod na 3-pointers. Gayunpaman, pinatunayan pa rin ni Curry na siya ang tunay na star ng palabas na ito nang sinubukan ng Lakers na bumawi sa huling bahagi ng laban. Tinuldukan ito ni Curry sa isang malayong tres mula malapit sa hash mark upang iselyo ang panalo ng Warriors, ang una nilang panalo ngayong season. Ang orihinal na championship DNA ng Warriors ay nakabase sa lalim ng kanilang lineup at matibay na depensa at mukhang nagbabalik sila sa ganitong estilo sa dapit hapon ng career ni Steph. Bagamat wala na sa team si Klay Thompson, nagbibigay si Butler ng katatagan, scoring sa loob, rebounding at kakayahang kumuha ng foul na kailangan ng Warriors upang makipagkumpetensya.
Si Brandon Podziemski ay gumagawa ng tamang mga desisyon sa laro, si Draymond Green ay halimaw sa depensa, at kahit ang rookie na si Will Richard ay unti-unting pinapatunayan ang kanyang halaga bilang isang mahalagang bahagi ng rotation ng Warriors. Kung magagawang bawasan ng supporting cast ang bigat ng responsibilidad ni Stephen Curry sa buong regular season, malaking tulong ito hindi lamang sa kanyang pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa pangmatagalang tagumpay ng team. Sa edad at dami ng taon sa liga niya, mahalaga na hindi siya laging nakaasa sa pagdadala ng laro araw-araw. Kapag mas marami sa kanyang mga kakampi gaya ni na Draymond Green, Jimmy Butler, Brandon Podziemski at mga batang players ang mag-step up at magpakita ng consistency, mabibigyan ng pagkakataon si Curry na makatipid ng enerhiya at makaiwas sa labis na pagkapagod o injury. Sa ganitong paraan, mas magiging handa siya mentally at physically pagdating ng playoffs kung kailan talagang kinakailangan ang kanyang pagiging clutch at leadership. Ito rin ang susi upang hindi na maulit ang masaklap na pangyayari noong nakaraang season kung saan tila kinapos na ang Warriors sa dulo dahil sa pagod at injuries. Sa tamang rotation, strategy at tulong ng bench, posibleng ma-extend pa nila ang championship window ni Curry. Sa kabilang banda, si Butler ay huwaran ng isang player na likas na panalo at dahil sa kanya, posibleng mas malayo pa ang narating ng Golden State sa 2025 NBA playoffs kung hindi lang na-injure si Curry sa di inaasahang pagkakataon. Ngunit bagong season na at ngayon ay mas may oras si Butler para mas lalong maging bahagi ng sistema ng Warriors. At ano pa bang mas mainam na paraan para simulan ang kanyang unang buong season kasama ang Dubs kundi ang magtala ng 31 points upang pangunahan sila sa panalo kontra Lakers. Maaaring hindi na si Butler ang uri ng player na kayang buhatin ang scoring araw-araw, ngunit palagi niyang itinataya ang sarili sa mga pinakamalalaking laban tulad ng ginawa niya laban sa Lakers. Pinakinabangan ng star forward ng Warriors ang gusot-gusot na depensa ng Lakers kung saan mahigit kalahati ng kanyang puntos ay nagmula sa free throw line. Dahil dito, naitala niya ang kanyang pinakamataas na puntos sa isang laro sa kanyang maikling panahon pa lamang sa Dubs ayon sa Polymarket Hoops sa X. Alam niya na tumitindi na ang pangangailangan para sa kanya at sa Warriors na makakuha ng kampyonato. Hindi na rin siya bata at parehong tumatanda na rin sina Curry at Draymond Green. Kumakapit na ang oras para sa kanila upang muling magwagi ng titulo at sa siksik na kompetisyon sa Western Conference, walang team na pwedeng magkamali. Ang matatag na simula ng Warriors ngayong season na pinalakas ng kahangahangang performance ni Jimmy ay patunay na handa silang hamunin ang Oklahoma City Thunder para sa dominasyon sa West. Alam niya na kaya siya dinala ng Golden State noong Pebrero ay para maging pangalawang star sa likod ni Curry. Wala siyang ilusyon o yabang, alam niyang ang papel niya ay maging pinakamahusay na sidekick sa tinuturing na GOAT ng Warriors. Pero may mga araw na si Batman ay hindi gaanong epektibo at kailangang si Robin ang pumasa ng responsibilidad. At yan mismo ang ginawa ni Butler para sa Warriors. Naging tuloy-tuloy siyang banta sa opensa buong araw kontra sa hindi matatag na depensa ng Lakers, habang si Curry ay hindi sa kanyang pinakamahusay na anyo. Susubukan ng team na ipagpatuloy ang kanilang momentum sa darating na Biyernes ng araw laban sa Denver Nuggets sa kanilang home opener.